Magpagpalang araw po. Nais ko po sanang magtanong sa kay Presenen at sa mahal na hari rin po. At hindi lang po siya tanong, kundi tulong din po. Humingi po ako ng tulong. Dahil po, nakakaranas din po ako na may mga nakakausap po ko sa aking panaginip hanggang ngayon. 3 taon ko na po ito dinadala. Nag-umpisa po ito 2019. May mga tumatawag sa pangalan, may tumatawag na matinig sa pangalan ko. Hanggang nung nabaptize po ko, mas lalo pong dumami. Sari-sari na po yung pumapasok. May mga nagpapakita po sa akin, may nakikipag-usap, may mga inuutos na hindi ko rin po maintindihan. Nababahala din po ako kasi kung minsan halo-halo na po yung pumapasok sa akin na mga nagsasalita po. Hindi ko na po alam kung saan po yung iba. Pero yung alam ko po, yung tinatanggap ko lang is may tanda ng salitang alahayam at pangalan na YHWH. Minsan po na naranasan ko rin po, kahit sa pagtulog po nahirapan na rin ako dahil niyuyugyug po pag natutulog, na kaya nakakamdam na rin po ako minsan yan ng takot dahil hindi ko po alam kung bakit ako nakakamdam noon. Minsan yung kabog sa dibdib na hindi ko rin po alam kung saan nagmumula at bakit ganun. Yun lang po. Tsaka yung mga, kasi usap pa huli po kasi may nagtanong rin sa akin, kaya na ako kailangan ko na pong magsalita dahil hindi ko na po kaya. Dahil tinanong po ako ng tinig kung tinatanggap ko na daw at kung handa na ako. Yun pong hindi ko alam kung saan po yun galing at anong tinutukoy nun sa dami po ng ipinakita sa akin sa panaginip tsaka mga sinabi po. Hindi po alam yung tinutukoy. Hindi po ako ng advice po o payo paano po yun ma-overcome or pwede po bang paano po yung tao ito mahinto or ano po ba? Kasi hindi ko po alam talaga yung gagawin. Yun lamang po. Okay po, kanino po nating tatanungin, kapatid? Kay Presenen. Kay Presenen po daw. Opo. Opo, manari. Kapatid, yan rin. Okay po, kanino po? Ang ano yan tayo ay pilit na papasukin ng diwa natin, ng diwa ng serpent. Kapag yan ay hinayaan mo na bukas, ay talagang mayroong mga tinig na lalapit sa'yo, makikipag-usap sa'yo, sa iyong panaginip, araw man o gabi, mangyayari yan. Ngunit, kinakailangan alam mo kung paano yan at kung paano i-handle. Okay, saluhin ko na lang. Sige po, mahal na hari. Ganito yan. Alam nyo kasi, yung senses natin, we are not limited to yung sense of sight, yung paningin, sense of hearing, yung pandinig, yung sense of touch. Yan. Hindi po tayo limited sa 5 senses. Actually, we have the 6th and the 7th sense. Which is, kung hindi mo alam na nag-exist pala yung 6th and 7th sense, mahihirapan ka talaga kasi makakatanggap ka ng mga input from nowhere. Marami kang matatanggap ng mga input. Kasi parang tenga yan. Yung tenga natin, one of the 5 senses. Yung tenga natin, pangit na music o magandang music, pareho mong maririnig. Yung mata natin, pangit na tanawin at magandang tanawin, pareho mong makikita. Sense of touch, magaspang o smooth, pareho mong mararamdaman. Sense of taste, panlasa, masarap o mapait,
Maasim o maalat, pareho mong matitikman. Ganon din ang 6th and 7th, yung pang-anim at saka pang-7. Both ways, galing man sa kaliwa o sa kanan, pareho mong mararamdaman. Galing sa alahayam o galing sa demonyo, pareho mong masasagap. Ngayon, anong gagawin mo? Be on your touch base. Sabi nga, grounded ka. Ibig sabihin, keep your feet on the ground, firm ang foundation mo. And that goes with the covenant. Ay, yung mga panaginip na yan, yung mga nagpaparamdam na kung sino-sinong mga spirit na yan, dapat makilala mo. Galing ba sila sa liwanag o galing sa dilim? Pag galing sa dilim, actually, you know what to do. Pwede mong palayasin yan even in your dreams. Pwede mong kausapin yan, even in your dreams. So what it takes is yung reliance mo sa alahayam. Kasi pag hindi malakas ang reliance mo sa ating alahayam, tapos nakakasagap ka ng mga ganong signal, baka mabuang ka. Then, may I also ask, kung ikaw ba ay nagsasagawa or nagsagawa noon ng isang ritual sa pagbubukas ng 6th at 7th sense? Yung sinasabi nilang third eye, na binubuksan-buksan. If you have done it, then you have to close it. Para wala kang maramdaman. Kumbaga, sabi nga dyan, kung ang iyong mata ang magiging dahilan ng iyong pagkakatisod, pluck your eye out. Ibig sabihin, huwag kang tumingin. Kung hindi ka siguradong kaya mo ang tinitingnan mo. Parang pelikula lang yan. Kung hindi ka siguradong kaya ng dibdib mo, huwag ka nang manood kung horror movie yan. O ganun lang yun. So in your dreams, pag-aaralan mo, paano mo kontrolin yan? Because you are the only one in control of that. Yeah. Kasi kahit anong espiritu magpakita pa yan sa'yo sa panaginip, you have the power in your hand. Pero pag inuna mo ang takot, ay wala na. Goodbye ka dyan. Lalamunin ka niyan. Yun lang po, kapatid. Be blessed.